Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong April 2025. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, Gemini. Tignan natin. Energy ng inyong kaperahan ngayong April 2025. Octopus. Parang marami kang pagsasabay-sabaying trabaho. This is multitasking, no? So, maaring meron kang projects na magsasabay-sabay or mga responsibilities na kailangan mong gawin all at the same time. Ayan. So, kaya kailangan i-manage mo rin yung time mo ngayong April para lahat ma-accomplish mo. Okay? This is also being more creative. Maaring marami kang creative projects, creative ideas na hindi mo kayang palagpasin kaya gagawin mo talaga siya. Kahit na medyo mahirapan ka or yung tipong magsabay-sabay. This is flexibility. So, marami ka rin ma-accomplish. Marami kang projects. Mas magiging productive ka ngayong April. Okay, let's see. Pwedeng nagtatrabaho ka and at the same time, nagbi-business ka rin. Or, meron kang side hustle, ibang sources of income. You have Mars. So, this is taking action. You are very aggressive rin, no? Pagdating sa work, maaring, alam mo yung tipong walang pahinga, ganun. So, syempre, kailangan mo rin ng pahinga. Oo, mahirap naman na hindi mo i-heal yung sarili mo kapag you are feeling down or you are feeling sick. Kasi, syempre, kapag sobrang busy ng isang tao, tapos, nakakalimutan niya yung sarili niya, alagaan yung sarili niya, may tendency na magkasakit. So, pay attention to your health as well. But, no, regardless, no, magkaroon man kayo ng health issues, magagawan mo naman to ng paraan, no? Because you have this healing energy, healing power. And I think also, meron kang i-let go, meron kang i-release na trauma or issue mo when it comes to your finances. Like, for example, kung dati is takot na takot kang mawalan ng trabaho, dahil iniisip mo na baka hindi ka na magkaroon ng bagong opportunity. Ngayon, I feel like malakas yung loob mo kasi alam mo na marami kang kayang gawin. Marami kang abilities. So, hindi ka na natatakot. So, for some of you, you have healed that trauma. Okay? Let's see what else, Gemini. So, this is your overall energy, possible challenge, opportunity, your blessing, and then energy ng money ng career, at yung kung wala kang work. So, let's see, bottom of the deck. Uy! You have the Death card, which is transformation, new beginnings. May ending. Okay? So, I feel like ito yung something that you will release. You will let go of anything that is no longer serving you pagdating sa trabaho mo, sa business mo, sa career mo. To start something new, to start fresh. Let's see your overall energy. Oh, diba? To start fresh, you have the Ace of Cups, which is about new beginnings. I think, you are finally pursuing your passion, what brings you joy, no? Alin yung magpapasaya sa'yo. Maaring yung iba sa inyo, sisimulan nyo ang isang career, trabaho, or business na talagang gustong-gusto nyong gawin. Minsan kasi napipilitan lang tayo na, ito, trabaho na to kasi walang choice, no? So, ganun na lang, gagawin mo na lang. But for some of you, this is a career or a business na talagang masaya ka na sinisimulan, masaya kang gagawin. And then your challenge is the Five of Pentacles. So, ito yung financial struggle. Some of you, maaring
merong kailangan pagdaanan na financial struggle to learn something, no? Maaring, let's say, meron kang binili na gamit or bagay na akala mo kailangan mo pero hindi pala. So, from that experience, you will realize na kailangan pala pag-isipan ko muna bago ko bilhin. Kasi may mga pagkakataon na parang medyo, anong tawag doon, yung impulsive, no, na, gusto ko to, yes, bili. Na without even thinking kung ano yung magiging epekto nun sa'yo financially. So, your opportunity is the strength card. So, you are going to strengthen your energy, yourself, your body. That's part of your healing rin, no? Kasi, syempre, health is wealth, no? Kung tayo ay malusog, malakas, masigla, marami tayong kayang magawa. Marami tayong kayang ma-accomplish because of our good health. So, some of you, isa to sa opportunity ninyo na mas palakasin ang inyong pangangatawan. This is also having the courage na may opportunity ka na mas maging malakas ang loob mo, na magsimula ng bago sa buhay mo kahit na merong nagtatapos. Maaring, some of you will walk away from a toxic situation pagdating sa trabaho, sa business, sa career, to focus on what will make you feel more fulfilled. 'Di ba? Mas okay naman na nasa-stress ka or namumroblema ka sa isang trabaho, career, or business na gustong-gusto mong ginagawa kesa naman doon sa ayaw mo, 'di ba? Oo. So, for your blessing, you have the 10 of Wands. So, as a blessing, kahit marami kang gagawin, kahit fully loaded ka ngayong April, you can still accomplish it, no? So, like what I mentioned kanina, multitasking, a lot of things going on around you. But I also see na merong taong tutulong sa'yo, or you will receive assistance from others kahit na marami kang kailangan gawin. So, kaya nga, kailangan dito meron kang time management para ma-accomplish mo lahat. So, for your money, you have the 7 of Wands. You are setting boundaries, no? Like what I mentioned kanina, maaring isa sa naging struggle mo financially is yung pagiging impulsive mo sa mga bagay na gusto mong pagkagastusan. So, ngayon, ngayong April, magsaset ka na ng boundaries na, oops, teka, wag muna, 'di ba? Mas magiging aware ka sa financial situation mo. At poprotektahan mo yung finances mo. Instead na parang hahayaan mo na lang na mawala ng direksyon. Oo. So, for your career, you have the King of Swords, yes. So, for your career, you have the power. Some of you, pwedeng, itong new beginning na to is a new position sa trabaho. Pwedeng na-promote ka. Or yung iba naman sa inyo, mas pina-follow nyo na ngayon kung saan mas logical, mas practical para sa inyo in terms of your career. I also see authority for you So, some of you merong leadership role ngayong April pagdating sa career path ninyo. And for those na wala naman trabaho, you have the Lovers. So, some of you are being supported by your loved ones. Merong person na who really cares about you, na andyan para sa'yo, to support whatever yung needs mo. And at the same time, you are also supporting this person. Kasi yung support naman, hindi lang naman yan sa pera, no? You can also support your person by being there for them. Available ka kapag kailangan ka nilang kausapin. Mga ganun, okay? You have, financial security. You are financially secured and abundant. So, i-continue mo lang pagpapatuloy mo yung growth, no? Para ma-maintain mo yung financial stability. And para magawa mo yan, yung iba sa inyo, you are going to be more disciplined, no? Didisiplinahin mo yung sarili mo na may mga bagay na kailangan ka munang tiisin na hindi mo makuha, hindi mo mabili, hindi mo makain para makapag-ipon ka. Kasi minsan, no, unnecessary naman na yung pinagkakagastosan natin. Some of you are also going to try to earn money online. Pwedeng affiliation yan. Like say, for example, TikTok affiliate, magbebenta ka online, ganyan. And at least merong extra income for you. 'Diba? So, let's see ano yung final messages
for Gemini. Your dreams and desires are calling you to action. The journey begins today. Yes, makes sense with Mars energy here, which is to take action. And itong journey nyo daw na ito ay nagsisimula or magsisimula ngayong April. Let go of convention and follow your own unique path. Yes, I think ito yung ila-let go mo. Kung ano yung parang pinoproject ng ibang tao sa'yo na, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Kasi pina-follow mo na ngayon yung passion mo, what makes you happy. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.